Paano kung naubos na ang huling patak ng langis sa Pilipinas? At ang plot twist, wala nang bagong supply na darating. Ano kaya ang mangyayari? Disclaimer lang, hindi ko ginawa ang video na ito para manakot o magdulot ng panik. Isa lamang itong hypothetical scenario para ipakita kung gaano kahalaga ang langis sa ating buhay. First 24 hours. Sa unang 24 oras, babalandra agad ang balita sa TV. Kakalat agad ito sa internet. In just few minutes, number 1 trending agad. Ubos na ang langis sa Pilipinas. Magpapanik ang marami. Pero sa mga unang oras, magkakaroon din ng sense of denial ang iba. Iisipin nila na baka temporary lang ito. Na baka gaya ng dating krisis, masusolusyonan din ito. Pero mag-iibang ihip ng hangin sa mga huling oras ng first day. Lalabas ang balita na unti-unting umaalis sa bansa ang mga mayayaman gamit ang kanilang mga chartered planes. Pati mga politiko na namumuno sa atin, magsisitakasan na gamit ang kanilang private planes. Remember, weeks before this happens, bago pa tuluyang maubos ang langis, ang mga makapangyarihan at mayayaman ang unang makakaalam na this fuel shortage is not an ordinary crisis this time. Instead, this will be the dead end. At kapag umabot na ang balitang ito sa middle class at masang Pilipino, dito nagsisimula ang totoong panik. Magkakagulo sa lahat ng gasoline stations. Masisimot lahat ang available LPG. Lahat ito mangyayari in the first 24 hours. The next day. Kinabukasan, ang lahat ng 14,519 na gasoline station sa Pilipinas ay opisyal ng sarado. Sa araw na ito, meron pang gasolina ang mga sasakyan, meron pa namang kuryente, meron pang imbak na pagkain. Pero ang dala ng second day, fear and realization. At this point, wala na ang denial. Wala nang baka bukas okay na. Unti-unting kumakalat na ang takot. Sa grocery, nagsisimula ng maubos ang laman ng shelves. At kapag naramdaman ng tao na nauubusan sila, nagbabago ang ugali. Nagiging agresibo. Lumalabas ang survival instinct. Dito na papasok ang tinatawag na looting. Ito yung pagnanakaw na nangyayari kapag wala ng kontrol sa paligid. Magkakaroon ng looting sa mga malls, grocery stores, drugstores at iba pa. Ginagawa nila ito hindi dahil gusto nila, kundi dahil natatakot sila. Takot na maubusan, takot na walang makain. Kasabay nito, lumalakas din ang galit. Magsisimula na ang mga protesta. Naghahanap sila ng sagot sa kanilang katanungang, eto na ba ang katapusan? First week. Isang linggo ang lumipas. At ngayon, ramdam na ng buong bansa ang sakuna. Ang mga grocery stores, wala ng mga laman. Ang palengke, nasimot na din. Wala ng mga isda, gulay o karne. Alam mo kung bakit? Dahil kapag ubos na ang langis sa Pilipinas, paano pa makakabiyahe yung truck na manggagaling sa La Trinidad para sana mag-supply ng mga repolyo o gulay sa Kamaynilaan o Kapatagan? Paano pa ihahatid yung mga isda na galing sa Visayas at Mindanao? O di kaya yung bagong aning bigas sa Isabela at Central Luzon na hindi na makakarating sa iba pang parte ng Pilipinas? Walang gasolina, walang truck, walang supply chain. At kapag naputol ang supply ng pagkain, dito nagsisimula ang totoong catastrophe. At hindi lang pagkain ang problema, pati kuryente nawawala na. Dahil ang Pilipinas, umaasa pa rin sa fuel para sa malaking bahagi ng power generation. Kaya kahit yung mga naka-electric cars, apektado pa din. Kasi paano nila i-charge ang kanilang electric vehicles? Sa unang linggo ng pagkaubos ng kuryente, dito din mararanasan ng mga Pilipino ang huling liwanag sa kanilang bumbilya sa bahay, ang uling ihip ng kanilang electric fan. May mga ilang pamilyang naghanda at nag-invest sa generator, solar at power stations. Pero karamihan sa atin, maiiwan sa kadiliman. The first month. Isang buwan na walang langis. Sa puntong ito, bumagsak na ang sistema sa ating bansa. Wala nang traffic sa EDSA dahil wala nang sasakyan. At kapag tumingin ka sa skyline ng Metro Manila, nawala na ang liwanag nito. Napalitan na ng kadiliman at
nakakabinging katahimikan. Sa unang buwan, tuluyan nang nawala ang supply ng kuryente. Maraming negosyo sarado na. Factories, malls, logistics ikinandado na. Pati agrikultura bumagsak na din. Dahil ang farming, transport at distribution lahat konektado sa fuel. At habang bumabagsak ang supply, tumataas din ang bilang ng gutom. At kasabay nito, tumataas na ang bilang ng namamatay. E ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kapag isang taon na tayong walang langis? Bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang i-share ng isa sa mga luxury ko sa buhay ay pumunta sa mga concerts. At ngayong Mayo, pupunta ako sa coolest music fest right now. Ito ay ang Circus Music Festival. Solid ng lineup nila. Parokya ni Edgar, Casey Tandingan, TJ Monterde, Maki at marami pang iba. Magaganap ito sa Parklinks Open Grounds Pasig sa May 9, 2026. Balita ko nagkakaubusan na daw ng ticket, so secure yours now. Kita-kits! First year without fuel. Isang taon ang lumipas nang maubos ang huling patak ng langis sa Pilipinas. Nothing in our country would ever be the same again. Ang gobyerno, hirap ng kontrole ng buong bansa dahil ang sistema na umaasa sa fuel hindi na gumagana. Kaya naman sa iba't ibang lugar, nabubuo na ang mga bagong grupo, komunidad, organisasyon. Magsisisulputan na din ang mga bagong militante. May kanya-kanya silang rules, may kanya-kanyang paraan para mabuhay. Dahil para sa kanila, ang mundong dati mong kilala ay wala na. Dito mo talaga marirealize na ang langis, hindi lang ito basta-basta gasolina o diesel. Hindi lang pang sasakyan. Ito ang nagpapaikot sa buong sistema, sa pagkain, trabaho at ekonomiya. Kapag ito ang nawala, hindi lang convenience ang maglalaho, kundi ang normal na takbo ng mundo. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.